pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa kautusan ng Diyos sa atin na love your enemies, no? Kung bakit nga ba pinag-uutos sa atin ni God na mahalin natin yung mga kaaway natin, at saka sa paanong paraan nga ba natin pwedeng mahalin yung mga kaaway natin, no? Ipinag-uutos sa atin ng Diyos na mahalin natin yung mga kaaway natin kasi yun ang katangian niya, di ba? Yun ang personality ni God, mapagmahal talaga siya sa atin, at saka dahil sa pagmamahal niya, nag-offer siya ng kapatawaran sa mga kasalanan natin. Kaya ang ginawa niya, ipinag-uutos din niya sa atin na mahalin natin yung mga kaaway natin, di ba? Kasi tayo, nung unang nagkasala tayo sa Diyos, ibig sabihin, kaaway niya tayo. Kasi yung lahat ng mga lumalabag sa kautusan ng Diyos, ibig sabihin, kaaway niya. Pero, nagawa pa rin tayong mahalin ng Diyos sa kabila ng pagiging makasalanan natin. Ipinadala niya si Jesus Christ dito sa mundo para tubusin at saka pagbayaran yung mga kasalanan natin, no? Kasi gusto ng Diyos ay mabigyan tayo ng chance na makapagsisi sa mga kasalanan natin, no? Diba? Kahit tayo, kaaway niya tayo nung gumawa tayo ng mga kasalanan, pero mahal pa rin tayo ng Diyos, diba? Gumawa siya ng hakbang kung paano ma-restore yung relationship natin sa Kanya. Kaya gusto ng Diyos, ganun din ang gawin natin. Mahalin natin yung mga kaaway natin, diba? Patunayan ko sa inyo na pinag-uutos talaga ng Diyos na mahalin natin yung mga kaaway natin, no? Basahin natin dito sa Luke chapter 6 verse 27 to 31. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you, to one who strikes you on the cheek, offer the other also. And from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods, do not demand them back. And as you wish that others would do to you, do so to them. Diba? Patunay talaga na ipinag-uutos sa atin dito, no? Mahalin natin yung mga kaaway natin. Sabi pa nga dito, gawan natin ng mabuti yung mga galit sa atin, at i-bless daw natin yung mga nag-curse sa atin, at nakasaad dito, ipagdasal natin yung mga tao na umaabuso sa atin, at saka kung mayroon man daw mga tao na sumampal sa atin, i-offer daw natin yung kabilang pisngi natin, ipasampal din natin. At saka kung meron man daw mga tao na kumuha sa balabal natin, umagaw sa balabal natin, ibigay din daw natin yung blouse natin, yung tunic, diba? Yung tunic na yan yung blouse na maluwag na hanggang tuhod, no? Yan tinatawag na tunic. So, kung may kumuha man daw sa balabal natin, ibigay rin natin yung tunic natin. At saka, kung mayroon man daw kumuha ng mga kalakal natin, huwag na daw tayo mag-demand na ibalik nila sa atin. Kumbaga, ipaubaya na natin sa kanila, ibigay na natin, no? Ganun kabuti ang Diyos, no? Kasi ang sabi niya dito, kung ano daw yung gusto mo na gawin ng tao sa'yo, gawin mo daw sa kanila. Kasi yun ang golden rule. Kung gusto mo na gawin sa'yo ng iba, gawin mo rin sa kanila, no? Para ibalik nila sa'yo kung ano yung kabutihan na ginawa mo sa kanila, diba? Yun ang golden rule. Patunay talaga na ipinag-uutos sa atin na mahalin natin yung mga kaaway natin, no? So, kayo guys, so, nakahanda na ba kayong mahalin ang mga kaaway nyo? So, pag-usapan natin dito sa paanong paraan nga ba natin pwedeng mahalin yung mga kaaway natin, no? Number 1 na talaga ay patawarin natin, syempre, diba? Kapag mahal natin ang mga kaaway natin, mapatunayan natin na mahal natin yung mga kaaway natin kapag pinatawad na natin sila sa mga kasalanan nilang nagawa sa atin, no? Kasi guys, no, ang pagpapatawad naman na yan, hindi lang naman yung tao na nagkasala sa iyo ang mag-benefit niyan, kundi ikaw rin mismo na nagpatawad, di ba? Dalawa naman kayo na mag-benefit niyan kasi syempre kapag nakapagpatawad ka na, nilet go mo na yung sama ng loob mo diyan sa dibdib mo, nilet go mo na yung bitterness, nilet go mo na yung galit mo diyan sa dibdib mo. Magbe-benefit ka rin noon kasi luluwag yung pakiramdam mo, di ba? At saka magkaroon ka ng peace of mind kasi hindi mo na iisipin yung ginagawa na kasamaan sa iyo ng kaaway mo, hindi mo na isipin kung ano yung masasakit na salita na natanggap mo mula sa kanya kasi napatawad mo na siya, nag-let go ka na, diba? Pinakawalan mo na yung mga hinanakit mo dyan sa dibdib mo. Kaya pati ikaw magbe-benefit ka rin, hindi lang yung tao na pinatawad mo, hindi pati ikaw, no? Kaya umpisahan nyo na guys ang pagpapatawad, no? Kasi tulad na nakasaad sa Bible, kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos sa mga kasalanan mong nagawa. So, bago ka patawarin ng Diyos, patawarin mo muna yung mga tao na nagkasala sa iyo, no? So, yun ang una nating dapat gawin para ipakita natin na mahal natin yung kaaway natin, patawarin natin sila. Kailangan pa ba natin silang puntahan sa bahay nila? Kailangan pa ba natin silang hagilapin para patawarin natin sila?
Hindi na, no? Ang ibig sabihin, kapag pinatawad mo na sila, pakawalan mo na yung mga hinanakit mo, alisin mo na yung bitterness mo sa kung ano man yung nangyari sa inyo, tanggalin mo na yung galit mo sa tao na yun, di ba? Yan yung palatandaan na pinatawad mo na sila. Hindi mo na kailangan hagilapin yung tao na yun para sabihin mo sa kanya na pinatawad mo na siya para magbeso-beso pa kayo. O hindi na kailangan kausapin ng face-to-face, pwedeng patawarin in secret, di ba? Si God lang ang nakakaalam na pinatawad mo na yung tao na yun, no? Pangalawa naman na dapat natin gawin para maipakita natin na mahal natin yung kaaway natin ay sa pamamagitan ng pakitaan mo sila ng kabaitan at saka makiramay ka pa rin sa kanila sa mga pinagdadaanan nila, no? Sa kabila ng hindi magandang ginawa nila sa inyo, ang iganti nyo ay maging mabait pa rin kayo sa kanila, gumawa kayo ng mabuti sa kanila, no? At saka kung may pinagdadaanan man sila, matuto pa rin kayong makiramay sa kanila sa ganung paraan, no? Ma-break natin yung cycle ng hatred at saka revenge kasi syempre, di ba, kapag ganun ang pinakita nyo sa kaaway nyo, na kahit sa bila ng kasamaan nila, naging mabait pa rin kayo sa kanila, gumawa pa rin kayo ng mabuti sa kanila, nagkaroon pa rin kayo ng awa sa kanila, nakikiramay pa rin kayo sa mga pinagdadaanan nila. Sino bang tao yung magagalit pa sa iyo, maghahangad pa ng paghigantihan ka o mamuhi pa ba sa inyo yan kapag ganun ang pinakita nyo, di ba? Hindi na kayo ang may problema noon, kundi yung tao na kagalit nyo na, no? Kung sa kabila ng ginawa mong kabutihan at gumawa ka ng mabuti sa kanila, kung magagalit pa rin sila sa iyo at paghihigantihan ka pa rin nila, no? Napakasama na talaga ng ugali na hindi na normal na tao yung mga nag-iisip ng ganyan na sa kabila ng ihinambol mo na yung sarili mo, nagpakumbaba ka na, hindi ka naghiganti sa kanila, kung hindi, ginawan mo pa rin sila ng mabuti, tapos sila ay nagbabalak pa rin ng masama sa iyo, no? Sila na ang may problema nun, hindi na ikaw, no? Ang importante, alam ng Diyos ang nilalaman ng puso mo, alam ng Diyos na kung ano ang effort na ginagawa mo para magkaayos kayo ng tao na yun, no? Hindi mo na kasalanan yun, kung hindi kasalanan na nila yun, sila na ang may problema, hindi ikaw, no? Pangatlo naman na dapat mong gawin para patunayan mo sa kaaway mo na mahal mo sila ay ipag-pray mo sila, di ba? Ipagdasal mo sila sa Panginoon kasi yan ang nakasulat nga sa Bible na ipagdasal natin lahat ng mga tao na umaabuso sa atin, no? Para sila ay maalala din ni God, di ba? Ipagdasal natin sila, no? At patawarin natin sila sa prayer natin tulad ng ginawa ni Jesus Christ noon bago siya mamatay. Ipinag-pray niya yung mga tao na nag-persecute sa kanya, yung mga tao na nag-betray sa kanya, yung mga tao na nag-crucify sa kanya, no? Anong sabi niya? Father, forgive them for they do not know what they are doing. Dapat pamarisan natin si Jesus Christ, no? Ipag-pray natin yung mga kaaway natin sa halip na patulan natin sila, sa halip na maghiganti tayo sa kanila, ipagdasal natin si God na ang bahala sa kanila, no? Basta ang importante, sundin natin kung ano ang kautusan ng Diyos sa atin na mahalin natin yung mga kaaway natin, no? Pang-apat naman na dapat nating gawin ay i-imitate natin yung pagmamahal ng Diyos, no? Ibig sabihin, yung ano man ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay gawin nating foundation, yung pagmamahal ni God, para talagang mas matibay talaga tayong pundasyon sa pagmamahal natin sa kapwa natin. Talagang hindi tayo magdadalawang isip na mahalin sila kahit yung mga kaaway natin, kasi alam naman natin na si God ay unconditional ang love niya sa atin, di ba? Ini-extend niya ang pagmamahal niya sa lahat, sa bawat isa sa atin, no? Sa lahat, wala siyang sinisino, wala siyang pinipili, kahit yung mga makasalanan, mahal ng Diyos, di ba? Kasi kung hindi kayo mahal ng Diyos, hindi magpo-provide si God para sa inyo, di ba? Hanggang ngayon, nagbe-benefit pa rin kayo sa mga common provision ni God, di ba? Kung hindi niya mahal yung mga makasalanan na tao, hindi na niya bibigyan ng ulan. Yung pag nagsisend si God ng ulan, blessing yan para sa atin. Hindi lang naman yung mga matutuwid na tao ang nagbe-benefit, pati rin yung mga masasamang tao kapag nagsend ng ulan si God, di ba? Kaya ibig sabihin, mahal pa rin niya yung mga tao na makasalanan, nagmamalasakit pa rin siya, nagsisend siya ng rain sa atin kasi kailangan natin ng ulan para magkaroon tayo ng source ng tubig, no? Kasi pag wala ng ulan, tumutuyo ang source ng tubig natin, di ba? Saan tayo kukuha ng supply ng tubig natin kapag hindi nagpaulan si God, di ba? Kaya napakabuti pa rin ni God sa atin, no? Kahit tayo makasalanan, patuloy niyang ibinibigay sa atin yung provision niya, yun yung mga needs natin, ipinagkakaloob pa rin niya sa atin, no? Kaya dapat yun ang magiging foundation natin kung pagmamahal ni God para sa atin. Gayahin natin ang pagmamahal ni God para sa atin, no? At saka, isang Bible verse pa na patunay na pinag-utos sa atin na mahalin natin yung kaaway natin. Basahin natin sa Luke chapter 6 verse 35 to 36. But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great. And you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil.
Be merciful even as your Father is merciful. Pinag-uutos nga sa atin dito, mahalin natin yung kaaway natin, gumawa tayo ng mabuti sa kanila, magpahiram daw tayo sa kanila nang wala daw tayong inaantay na kapalit, at para daw ang magiging gantimpala natin ay malaki, di ba? Kasi si God daw mismo, mabait siya sa mga tao na hindi marunong magpasalamat, mabait siya sa mga tao na masasama, no? Kaya si God ay maawain, kaya dapat ganun din ang gawin natin, maging maawain din tayo sa lahat. Gayahin natin si God, no? Gayahin natin kung paano si God magmahal sa mga tao, di ba? At saka, no, panglima naman na dapat nating gawin para mapakita natin sa mga kaaway natin na mahal natin sila, ay dapat ay sundin natin yung nakasulat sa scripture na overcome evil with good, kasi nakalagay yan dito sa Romans chapter 12 verse 21, do not be overcome by evil but overcome evil with good. Ibig sabihin, ang magiging response natin sa mga kaaway natin na gumawa ng masama sa atin ay pakitaan pa rin natin sila ng mabuti, gawan pa rin natin sila ng mabuti. Ganun natin dapat i-overcome yung masamang ginagawa nila sa atin. No? Ibig sabihin, huwag natin silang patulan. Diba? Kung ano may ginagawa nilang kasamaan sa atin, huwag nating patulan. Kung hindi, gawan pa rin natin sila ng mabuti, pakitaan pa rin natin sila ng mabuti. Para katulad ng sinabi ko, para ma-break natin yung cycle ng hatred at saka revenge, para matanggal yung galit nila at mawala yung paghihiganti nila. Kapag ganun ang ginawa natin, no, magiging maayos pa ang kalakaran ng mundo na ito, no, magkaroon ng kaayusan ang kalakaran ng mundong ito kung lahat ng magkakaaway ay ganun ang gagawin, no. Kapag ganun ang gagawin mo, magkaroon kayo ng reconciliation, ma-reconcile kayo, di ba? At saka mawala na yung galit ng bawat isa sa inyo at mawala na yung paghihiganti, di ba? Magkaroon ng maayos na kalakaran ang mundong ito kapag ganun ang gawain natin. Kaya umpisahan na natin, guys, no, para sa kaayusan ng mundong ito, para sa kaayusan ng relationships ng bawat isa sa atin. Huwag na tayong magdadalawang isip na gawin itong kautusan ng Diyos na ito, no? Pang-anim naman na dapat nating gawin, ipakita natin sa mga kaaway natin na mahal natin sila, ay sa pamamagitan ng papakain natin sa kanila kung sila ay nagugutom, kasi yan ay nakasaad sa Bible, no? Sabi sa Proverbs chapter 25 verse 21 to 22, if your enemy is hungry, give him bread to eat, and if he is thirsty, give him water to drink, for you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. Patunay lamang na nakasaad dito na para may pakita natin na mahal natin yung mga kaaway natin. Halimbawa, nagugutom sila, pakainin natin sila. Halimbawa, nauuhaw sila, painumin natin sila. Sa pamamagitan daw ng gawain na ito ay matanggal natin kung ano man yung init ng ulo na nararamdaman nila sa atin, di ba? Parang mawawala yung init ng ulo nila sa atin kapag ginawa natin ito, na pinakain natin sila, pinainom natin sila, no? Magkaroon ng kaayusan ang relationship natin kapag ganun ang gagawin natin, no? Mag-reconcile tayo sa tao na ito at mawala yung galit niya sa atin, mawala yung hinanakit niya sa atin, mawalan siya ng desire para maghiganti siya sa atin kapag ganito ang ginagawa natin, no? Kaya nararapat lamang na sundin natin kung ano yung kautusan ng Diyos sa atin, kasi para din naman yan sa ikabubuti natin. Hindi lang yan para sa kabutihan ng mga kaaway natin, para din yan sa kabutihan natin. Kasi kung tayo nagawa natin lahat itong kautusan ng Diyos sa atin, anong reward na nag-aantay sa atin kapag tayo naging masunurin sa salita ng Diyos? Di ba alam na natin ang reward ni God sa atin, nag-aantay dun sa heaven, yung eternal life na ipinapromise niya sa atin na mga masunurin sa kautusan niya, no? Kapag tayo nakakapagpatawad na, magbe-benefit tayo nito mentally, physically, at saka emotionally. Kasi tulad ng sinabi ko, kapag ikaw napatawad mo na yung mga kaaway mo, magkaroon ka ng peace of mind, at saka hindi ka na ma-stress, mawala yung hatred, mawala yung bitterness mo dyan sa loob, mawala yung resentment. So, magkaroon ka ng healthy na pangangatawan, physically, emotionally, at saka mentally, diba? Sino bang may ayaw nun? Bukod pa sa ma-inherit mo yung eternal life someday na ipinramis ni God sa'yo kapag naging masunurin ka sa mga salita niya. Para sa mga tao, guys, na hanggang ngayon, hindi makuhang mahalin yung kaaway nila, galit pa rin sa mga kaaway nila, umpisahan nyo ng mahalin yung mga kaaway ninyo, guys, no? Kasi kapag natutunan nyo ng mahalin yung mga kaaway nyo, matutunan nyo na rin kung paano magpatawad, kasi mahalin nyo sila, diba? May pagmamahal na kayong taglay sa puso ninyo, natutunan nyo na silang mahalin. So ibig sabihin, matutunan nyo na rin kung paano sila patawarin, matutunan nyo na rin kung paano sila respetuhin, kung paano sila pakitaan ng maganda, no? Kaya sana, guys, i-work out na natin yan, pagmamahal natin sa mga kaaway natin, hindi man agad-agad, kasi
Tulad ng sinabi ko, no, ang pagmamahal sa kaaway ay hindi talaga madaling gawin, lalo na kapag ang kaaway mo sobrang laki ng kasalanan na nagawa sa'yo, yung hindi mo makalimutan, tapos pinag-uutos ng Diyos na mahalin mo, mahirap talagang gawin, no? Pero wala tayong choice kasi ito ay kautusan ng Diyos sa atin, kailangan nating gawin para na rin sa sariling kapakanan natin, no? So, kailangan na nating i-work out paunti-unti guys, no, hanggang sa ma-perfect na natin, hanggang sa magawa na talaga natin na mahalin yung mga kaaway natin guys, no. So yun lang naman yung aking mai-share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye bye and God bless you all. Bye bye everyone.